Magandang umaga po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Pedra sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Mamaya po. Andito naman po tayo. Isang linggo naman tayo hindi nagkita. Pasensya na po kung meron akong goggles or visor ba tawag dito. Kasi disclosure nung Webes ba? Friday, ako po ay inoperahan sa kaliwang mata ko. ah ng cataract. Noong December po sa kanan po ako inoperahan. So okay naman po. Kung mapapansin nyo, medyo may may kaunti pang pula. Pero okay na po, malinaw na po ang paningin ko. 20/20 vision na. Ganun na po yung kasi tumatanda. So, pasensya na siguro sa mga susunod na mga linggo, kasi sabi nung doktor ko, apat na linggo ko daw to dapat wear ang goggles. Pero pwede ko naman tanggalin. Pero dahil nasa outdoor po ako ngayon, nasa isang public place po ako ngayon, kailangan kong i-wear kasi baka daw mapuwing o madali ng kung ano man o mapasukan ng insekto ay di lalong na-infect. So, mag-ingat na tayo. Anyway, pag-usapan po natin ang dalawang paksa ngayong araw na to. Diba sabi ko nga sa inyo, dahil bihila na tayo magkita, lagi na lang tayo once a week, dodoblehin po natin ang ating mga pinag-uusapan at pahabain natin ng kaunti. So pag-usapan natin ngayon, yung una yung pagbibitiw po ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagiging Secretary of Education at pagiging Vice Chair ng NTF-ELCAC. At pagkatapos, mag-segue na po tayo dun sa ano sa ah, pag-atake muli ng China sa ating teritoryo o sa ating hindi pala teritoryo, sa ating exclusive economic zone, sa Ayungin Shoal. Gusto ko pong i-correct yun, hindi po natin teritoryo. Isa pong teritoryo na kung saan tayo merong sovereign rights. Kasi iba po yung meron kang sovereignty. Pero itong isang ito, wala tayong sovereignty, pero dahil tayo ay may sovereign rights, kasi exclusive economic zone natin, ang pag-atake sa atin dito ay napapaloob sa isang aksyon kung saan ito ay atake na sa ating pagiging isang sovereign rights. Pero unahin muna natin ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte. Nangyari po ito nung isang linggo at malinaw na kumalas na nga siya. Kumbaga sa sabi ko nga, at least maganda na to ngayon, hindi na complicated yung relasyon. Bahagi pa rin siya ng gobyerno sapagkat siya ay vice president, pero siya po ay hindi na po siya kabali o kabilang sa kabinete ng Pangulo. Papansin niyo po, ako ay nasa public place, so kung may makita ko yung mga taong palakad-lakad sa likod ko, pasensya niyo na. Kasi sa tingin ng Manila, ako din ay pakabaliw may kausap na ibang tao. Diba? Anyway, normal naman yan. Nakikita ngayon may mga nagchat-chat sa public place, gamit ang Zoom. Kayo naman ang kachat. Balikan natin ito sa pinitong kay Vice President. Alam mo, kung hindi na ako nagulat dito kasi sa simula pa lang, alam ko na yung yung pagsasama ni Pangulong Marcos at ni Vice President Duterte nung kampanya ay isang transactional union. Hindi po ito isang tunay na unity. Ay yung mga nagsasabi na, basag na ang unity, parang sabi ko naman, masyado naman kayo nagpadala. Eleksyon yan, alyansa yan. Tama nga naman si Vice President Duterte nung tinanong siya kung meron pang unity. Sabi niya, tapos na ang eleksyon, hindi na sila mga kandidato. Bagamat dito, malinaw na si Pangulong Marcos, pinipilit pa rin niyang buhayin yung konsepto ng unity, yung pagkakaisa sapagkat yun ang kanyang plataforma. Pero mukhang si Vice President Duterte talagang lumabas na ang kanyang paggamit ng unity isa lamang na transaksyon. So parang hindi nga maganda ang dating kasi parang naging oportunista. Pero ganoon man talaga ang politika eh. Ang politika ay punong-puno ng opportunism. Kung saan kaya nga di ba marami mga political butterfly kung saan na andun yung mas mabagong bulaklak, mas pera,
nagliliparan yung mga para mga paru-parong nagliliparan yung mga politiko ng oportunista. Pero dito, klaro na natuldo ka na yung maraming pagtatanong kung talaga bang kalas na. Wala na yung unit team. Wala na yung unit team. Pero kung tatanungin niyo ako, hindi ibig sabihin nito na patay na yung pasensya na po pumapi pa yung kamay ko kasi yung pagkain ko sa tabi ko ay naglalangaw. Maya-maya, aking pong breakfast ngayon ay bangus tsaka itlog. Kape muna tayo. Okay? Tayo. Ano man lang ako pag unahan pa sa pagkain. Anyway, kasi malinaw naman na talagang nung magsimula pa lang, hindi pa nagtatagal. Meron ng lamat yung relasyon sapagkat yung ama ng Vice President, si dating Pangulong Duterte, may mga sinabi na siya kontra kay President Marcos kahit yung eleksyon pa. Diba, hindi pa nga nananalo, tinawag niya ng mahina, pinahagingan, alam naman natin siyang pinaringgan na siya ay drug addict, diba, may mga ganong klase na linya na ang President Duterte. So may ganong klase ng ano, strained relation. At tapos sumama na rin yung kanyang mga supporters, Sara Duterte, kasi nakita naman natin na si Pangulong Marcos, yung kanyang tinahak, ang inasahan ng marami. Ang gagawin lang ni Pangulong Marcos ay susundan lang niya yung kung ano yung script ng governance ni Pangulong Duterte. Eh mukhang nag-iba eh. Yung stance niya sa China, yung stance niya sa drug war, yung stance niya sa rebellion. Talagang kakaiba yun. Tapos andun pa yung pumasok pa yung issue tungkol sa uh, International Criminal Court na parbagang sa pananaw ng mga supporters si Pangulong Duterte ay hindi masyadong supported ni Pangulong Marcos ang side ng mga Duterte, lalo na ng ginipit ng gobyerno di umano ni Pangulong Marcos ang kanilang kaibigan si Pastor Aponte Buloy. So, andun yung lamat at sumama na rin sa ingay, hindi lamang ng mga vloggers na maka Duterte, mga diehard Duterte supporter, sapagkat maingay pa rin sila hanggang ngayon, ay sumama na rin yung kadalawa niyang kapatid, yung si Congressman Duterte, si Pulong at saka Mayor Baste. Pero ganun pa man si Vice President Duterte ay nanatili siyang walang kinakampihan. Pero alam naman natin kung saan patungo itong ganitong klase ng buhay. Hindi ba? So, ayan na nga. Natapos na rin ang complicated relationships at meron na siyang kalayaan para mag-comment na sana. Kasi puro no comment ang sinasabi niya. Pagkamat no comment siya sa mga bagay-bagay na kailangan siya mag-comment, pero pagdating naman sa mga wala naman sa kanyang jurisdiction, ay nagsasalita siya. No comment siya sa China. Siguro naman ngayon, dahil siya ay sooner, hindi na siya bahagi ng administrasyon, siya ngayon ay pwede nang malaya na siya mag-comment. Hindi naman yung kauna ng sitwasyon ng Vice President, hindi kakampi ng Presidente, marami na tayong pinagdaan ng ganyan, di ba? Sign na tayo kasi sa Amerika, may sistema natin. Sa Amerika, ang boto sa Presidente at sa Vice President isa. They really are a tandem. Sa atin, pwedeng magkaiba ng partido, hindi magkasundo, which to me has disadvantages in a way. So, dito malinaw na hindi gano'n sa kanyang kahanan. Nasisira ang ulo yata. Ang malinaw dito ay hindi natin ngayon na pwedeng i-begrudge kay Vice President Duterte na kailangan siya magsalita pabor sa administrasyon. Sabi ka ni Harry Roque, magiging pinunin daw siya ng oposisyon. Well, she will be one of the opposition leaders, but as to whether she will become the leader of the opposition is something else. Sapagkat alam naman natin na hindi lamang iisang opposition party sa Pilipinas, multi-party system tayo. And I'm sure the Liberal Party will not really coalesce with the Dutertes. In fact, ano ba sabi ni Tony Lavinia? Mas mainam pang magkipag-coalesce ang mga pink at ang mga dilawan, okay, kay Pangulong Marcos kaysa sa mga Duterte. So, I don't know. It could be a possibility. So, ang unity team,
ni Sara at ni Marcos, maring wala na. Pero yung ibig sabihin na pwede nang tumigil yung mantra ni Pangulong Marcos na unity. Sapagkat pwede pa naman siya makipag-unite sa ibang mga puwersa. At who knows, pwede siya makipag-unite sa mga dating mga kritiko niya. Pag nakakita naman natin ngayon na ang kanyang mga moves, kunyari sa West Philippine Sea ay malinaw na sinusuportahan ngayon ng mga figures, even Vice President Leni Robredo, former VP of Leni Robredo, is supportive of the president's position in China. Kahit na si dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, pinuri ang stance ni Pangulong Marcos. Si Laila de Lima, ilang beses na nagsalita na parang makita mismo generous. Hindi ko sinasabing camping-camping, pero generous towards the president. So, it is a possibility. And in the end, what is really powerful here, the powerful imagery is kung magkaroon ng gano'n, yun ang tunay na unity. Kasi ang unity dito ay yung magkasama yung mga dati magkaaway. Diba? Mga Marcos naman sa mga Duterte nag-unite. Sa bagay, magkaaway naman talaga sila. Pero nakikita sila kasi na pareho ng hulma eh. Ang mga Marcos at Duterte pareho. Ang pag-iing sinabi yan, ang tingin ng mga kritiko sa diktador, pasismo, di ba, strong arm. Pero kapag para Pangulong Marcos magsipag-unite sa mga puwersa ng traditional opposition, yung ganda nun kasi makikita mo isang Marcos ngayon ang pagkaisa na sa mga puwersa ng demokrasya. Ay yun ang tunay na groundbreaking. Yun ang earth-shaking. Di ba? Meanwhile, what is dangerous for the Dutertes is the fact that now that they're out of power. Alam mo naman sa Pilipinas, if you are in power, if you are in the government, you have a lot of leverage, lalo presidente ka, no? They're out of power, baka may pera sila, pero alam mo naman ang mga politiko na mga lalo sa local levels at pupuntahan yan sa administration party. So baka unti-unting mawalan sila ng mga kaalyado, which is nangyari na ngayon, nag-aalisan na sa mga partido at ibang mga ang dating mga kaalyado. Because politicians are going for survival. But more importantly kasi, ang narrative ang medyo delikado dito kasi if Marcos maintains his position on China, the Duterte brand is very much identified with China and with the things happening in the West Philippine Sea right now. People are suspicious of China. Alam naman natin sa surveys, lumalabas sa Pilipinos don't like China. So kung maipinta ang mga Duterte na pro-China, doon ngayon magkakaproblema. Kasi China is a wedge issue. And it's a very emotional one. Okay? Which we're going to discuss later. So, yun yung, doon, isip muna tayo ng kape, pakalumig. Ano ba ito mga nakakita kong langaw ba to o yung floater? Alam mo naman pagbago kang opera, sa mata may makikita kang mga nag-float na mga sample. Anyway, balik tayo sa usaping ito. So, maaaring maka-damage to. Sabi ko nga, the Dutertes and their supporters may not really have that much to celebrate when she left the administration coalition. Not only that she no longer has access to resources, she has to rely on her own resources. The possibility of going back to an alliance that would be decimated by defections towards the president's alliance or coalition is very real. And they face this daunting imagery of being on the wrong side of issues. Yun na lang issue tungkol kay Kibuloy, issue tungkol sa drug war, issues of China. These are issues that are very much unpopular now. Or they can easily be painted as forces of backwardness, forces of dictatorship and fascism. Samantalang si Marcos ngayon will now be in the point that can easily be on a position where he can take advantage of redeeming the name of his father from his kanilang pangalan. Diba? Although nagko-complicate yan yung kapatid niya kasi sila ay ni Marcos.
makikita natin mas kumakapit sa mga Dutertes. Right? So, yun yung komplikasyon niya. So, tingnan natin, exciting yung 2025 elections. How this matter? Although the Vice President Duterte is still the Education Secretary until July 19, you know, dapat pag-isipin na rin yung Pangulong Marcos kung sino ilalagay niya yung Education Secretary. Sana ang ilagay niya na ngayon yung competent, yung talagang may background sa education, educator talaga. Hindi political appointment. Sana ay isang tao na maybe non-partisan. At kung pipili man siya ng partisan, I think to make a point, I think he should consider appointing someone from the traditional political opposition. To show that you is not the Sara Duterte may invest, but she is not the only one Mama Marcos can unite with. Diba? Yun yung point to make a point. But if not, then ibigay sa isang educator. O mas maganda ibigay sa isang educator na maaaring identified with the political opposition. At least traditional sila. Okay, so punta na tayo ngayon doon sa issue ng West Philippine Sea tungkol sa pag-atake na naman ng China. Alam naman natin na mga Philippine Navy ay sinalakay ng puwersa ng China Coast Guard. Nakita natin, balitaan natin ito at nakita din natin na kung paano binuli ng outnumbered talaga. May mga dalang itak, may dalang pang palakol. Yung isa, deliberate na talaga, talagang binutasan pa yung inflatable boats natin. Tapos, ito pang na lang dito. Yung inflatable boats, tapos nagkaroon pa ng may isa pang may 7 sundalo tayo na nasaktan at isa pa nga ay naputulan ng daliri. May mga gamit tayong kinuha, kinbiska ang mga baril at may mga personal na gamit ng mga sundalo na kinumbiska. Kung tutuusin, objectively, malinaw itong pag-violate na talaga, hindi lamang ng ating exclusive economic zone rights, kundi pati ng sovereignty ng Pilipinas, sapagkat lahat po ng barangka na merong flag, lalo mga military vessel na naglalayag, na may flag ng Philippines na naka-display, yan po ay bahagi ng ating sovereign territory. Kaya kayo, pag pinanganak kayo sa aeroplano na American carrier, American citizen kayo. Kasi kanila, pinanganak ka sa Amerika, citizen ka. O pinanganak ka sa United Airlines, citizen ka. Lahat ng barko, plano na flag carrier ng isang bansa ay bargaining extension ng teritoryo ng bansang yon. And so yung mga bangkang yon, bagamat sila, yung mga vessel bagamat sila ay nasa exclusive economic zone lamang at hindi sa ating sovereign territory, yung mismong lugar na yun ang bangka ay sovereign territory natin. So yung pagsampa ng isang sundalo, ng isang Coast Guard na Chinese doon, isa ng matinaw na pagpasok sa ating teritoryo, pagpahintulot. Ang laging nilarason ng China ay kanila ang lugar na yun. Nananaginip ang China. Ulit-ulit na natin sasabihin. Tayo po ay nag-operate sa usapin ng maritime zones na covered ng United Nations Convention on the Law of the Sea. At malinaw na doon ay nakatalaga ano-ano yung mga maritime zones at ano yung sovereign territory, ano yung exclusive economic zone. At ang kiniklaim ng China na bahagi ng West Philippine Sea, na bahagi ng kanyang teritoryo ay hindi na kanya. Lagi niyang sinasabi, this is a historical, based on history, they have historical claim over it. But, unang-una, hindi ho isla yung mga yan, reef yan. Underwater po yan. So, ayon sa maritime zones, hindi po yan pwedeng mag-generate ng sovereign claim. Kung isla yan at hindi naman
pwedeng pag-usapan. Pero hindi isla yan, yung bahura yan. Reef yan o shoal. At kung lumabas man ang bahagi niyan during low tide, mga low tide elevations yan, at malinaw na kapag inhabitable, pag hindi pwede mag-sustain ng buhay, ay hindi pwede mag-generate nga yan ng mga EECs. At at kung saan yan nakalugar, kung yan man ay nasa loob ng 200 nautical miles ng Pilipinas mula sa baseline, yan ay bahagi ng EEC ng Pilipinas. Nagkataon na itong Ayungin Shoal ay nasa loob ng 200 nautical miles ng Philippines. So it doesn't take a genius. Now, sinasabi na China amin yan historically, pero nung pumirma sila sa UNCLOS, malinaw doon na wini-wave na ng signatory ang kanyang historical claim. And that's not just China. Everyone, like the Philippines, when we signed UNCLOS, we waived our historical claims. We already submitted to the new norm, which is basically UNCLOS, that now defines what will be our EEC, the limits of our EEC. Pinagpipilitan ng China. Kasi sinasabi pa ng China nung tayo ay nagsampa ng kaso sa arbitral court, hindi naman daw sila pumayag na tayo ay magsampa. Again, alam ng China na ang provisions ng UNCLOS ay nagsasaad ng compulsory arbitration procedure. Ano yung compulsory? Sa ayaw mo, sa gusto mo. Nag-submit ka doon sa rule na yun. So China is violating the law. And now it is invading basically our sovereign territory, which is the boats that we have. So anong gagawin natin dito? I have no, I have, there is a special place in hell for Filipinos who still consider this something that is reasonable and still find time to rationalize China. These are cowards and these are traitors. Some of them used to be my friends. Some of them probably are still my friends. But on this issue, I'm sorry, my friends, if you still consider me a friend. But I will call you a traitor. And a coward. Kung ininit ang dugo ko, kasi kitang-kita naman. Siguro hindi nangyari yun kung mayroong mga naka-embed na journalist doon. Kasi kung may naka-embed na journalist doon, makikita agad, di ba? Mayroong real-time reporting. Kasi yung mga sundalo, nakita natin yung ano lang, may mga nag-video-video na lang, di ba? Pero kung mayroong kaya nga sabi ko, mas maganda siguro na every time na may mga ganyang klase ng operations, dapat isama na ang mga sundalo lagi. Ay, sa mga sundalo ang mga journalists. Na may nagsasabi na baka naman kasi nagkamali tayo dito dahil ang pinadala natin ay gray ships. Alam mo naman sa security, sa military security, pag gray ships, nag-refer yan sa military. Pag white ships, ano yan, Coast Guard, civilian, fisheries, ganyan. Fishing vessel. Be that as it may, pero wala pa rin karapatan ng China na magkano. Kita kayo mo talaga, brandi sila ng boat. Talagang isa, binutasan talaga yung ating inflatable boat. Now, they say that they're just enforcing their law. But how can they enforce their law in an area that is not in their territory? It's not even their EEC. But what is even confounding is that recently we heard Secretary, that Secretary, Executive Secretary Lucas Bersamin say that, it is it is merely a misunderstanding, or you know, it is merely a misunderstanding, and it is probably an accident. At ano, ang mas nakakagulat dito, inis na ako sa dako na to. Ang mas nakakagulat dito, itong si Jay Tariela, sinibundahan si Lucas Bersamin. I'm trying to understand. Kasi from the perspective of Filipino, you saw what happened. And now, your officials are telling you
that this is just a misunderstanding, it is an accident. I can understand if they don't call it as an attack. Kasi alam mo sa diplomatic parlance, may mga attack na sinasabi. So meron tayong threshold ng what can be considered as a violent attack. Parang hindi pa nakarating yung level na yun. That's debatable. Although some many Filipinos are saying, bakit hindi atake? Dahil ba ginamitan ng itak at saka ng mga palakol. So pag meron mga ako nga nagtatanong, hindi na ba deadly weapon tong mga to? So kung ikaw ay habuli ng itak, eh hindi ka gustong patayin dahil hindi siya deadly weapon. Ganun ba yun? Pero anyway, be that as it may, there are standards in international of what may constitutes an attack. But to call it an accident, to call it as a misunderstanding, now is something that is very hard to swallow. Kasi now, sinasabi ni Secretary Bersamin, dapat kasi sa susunod na mga paglayag natin, i-inform natin, i-publicize natin para alam ng China na gagawin natin. Diba? Pero pag sinabi naman natin, nakaabang na yung mga yan doon. Kasi nga, baka nga ang nangyari, nagkaroon ng misunderstanding na akala nila dahil mga military vessel ay magkakaroon na ng pag-atake, whatever, that's possible. There could be a misunderstanding. I can grant that. At yung pagkaputol ng daliri ng isang sundalo, maring it was an accident na hindi sinadya. Fine. But certainly, what is not an accident and a misunderstanding is when they deliberately boarded the boats. What is definitely not misunderstanding and an accident is when yung isa sinaksak yung inflatable boat para mawala ng hangin. It is definitely not a misunderstanding and not an accident when Chinese Coast Guard deliberately took away and absconded personal properties of soldiers, including their cellular phones. That is not a misunderstanding. So sana mag-ingat tayo. Alam ko gusto nating mag-de-escalate. Ang isa nga sa magandang nangyari sa naging epekto nito dahil hindi naman tayo lumaban, kahit na ng iba. Ano daw tayo? Pasensya na po kung ako'y wagay-wagay ng wagay-wagay kasi mahilangan. Nakakairita. Nakairita ang China pero nakakairita din itong langaw na to. There is a need to de-escalate. I can understand that. There is a need to show restraint. In fact, we were very effective in that. Ang isang magandang nangyari dito, napaka-epektibo po natin. Napakita natin sa buong mundo na hindi tayo lumaban. Sabi nga ng iba, duwag daw tayo. Doon ako nagalit. Parang itong mga pinitit ka ng parang parang pinagtawanan pa yung ating mga sundalo, nasaktan na nga, di ba? Mga Pilipino yan, mga traidor at mga duwag. Yung ipakita mo sa buong mundo, nakita naman ng buong mundo kung ano yung China, nagpanggap pa sila pa yung naunang pumutak, di ba? Nagsabi na binunggo daw ng Pilipinas yung kanilang bangka, yung pala sila naman ang nauna. Lumalabas talaga yung duplicity at kaya maraming bansa ngayon ang tumatampi sa Pilipinas. At ang wala akong narinig na, well, meron siguro, sinababas na kumakampi sa China. So, na-unmask natin. Nalagay natin sila sa defensive. So it's basically that this is where your restraint, your decision not to fight was to our advantage, the decision not to fight. Pero wag naman sana tayo mag-de-escalate in such a way na we're playing to China's narrative. Kasi ang China, nag-warning na huwag na tayong gumawa ng anumang bagay na makakapagpapalala. Huwag na tayong gumawa ng foolish things, mga ganon. Tapos biglang lalabas ang ating mga spokesperson na hindi naman to atake, ito ay misunderstanding lang. So, ano may pipinta doon sa tao?
We could not de-escalate, but at the same time, play to China's narratives. Kasi ang batas nasa side natin. International law is on our side. So I wish next time, kasi kung ako yun, ang sasabihin ko, while this one doesn't reach the level of an attack based on the definition, it was deliberate. It was not an accident. Maybe the hurting of the losing of a finger was accidental, but this one is deliberate. And even if there might be some failure to communicate and some misunderstanding, the level of force that was used by China was unjustified. So dapat ganun lang sinabi, hindi yung sasabihin, hindi naman ito atake. Totoo naman, parang hindi atake dahil based sa standards ng international law. Pero sabihin mo basta-basta na hindi, misunderstanding lang ito, kaya aksidente lang to. Parang, etong mga Pilipino, nakita natin kung gaano kalala yung nangyari. Ano bang gusto natin? Meron pang mamatay? Diba? We are not, starting a war here. But at the same time, we should not also look as if we are capitulating. Mabigat sa puso eh. Yung makita mo na gano'n, parang nakita mo yung anak mo binubugbog. Tapos lalabas yung isa mong, kunya yung tatay mo. Yung kapatid mo pala binubugbog, so lalabas yung tatay mo sasabihin, ay, hindi naman yung atake. Diba? Nagkaroon lang ng hindi pagkaintindihan. Sabi ko nga para lumalabas dito para tayong mga abused women. May mga abused na women na binububog mga asawa nila, black and blue na. Pero pag ang asawa, hindi. Ako naman may kasalanan nito na nauntog lang yung ulo ko dahil nadapa ako, parang gano'n, kahit alam mo naman na hindi, di ba? O kaya, hindi, aksidente lang, meron lang kami hindi pinagkaintindihan, di ba? Parang gano'n. That is the attitude of an abused person who was, you know, they even rationalize the abuse. Pero wag maging gano'n. Wag sana po gano'n. Kasi hindi maganda mabigat sa dibdib eh. Pilipino tayo, nasasaktan tapos nakikita natin. There are better ways of saying it. I hope Secretary Bersamin and Jay Tariano could have said it in this way. While we do understand that this has not reached the level of an attack, we still condemn the incommensurate use of force. There might have been failures of communication, but what China did is not justifiable. Period. At kailan mo pang sabihin na misunderstanding? Walang mali yung pagkakastate. Hindi tama. Kasi parang ganun ang lumabas. Na parang we are playing to China's narrative. Okay? Okay, sige po. Sana po, bago maubos pa ng langaw itong pagkain ko, sa kapapaypay, papaalam ko sa inyo. Sana po nakapagturo ko siya kaisipan na puso at nakapagpabago ng buhay, lalo sa usapan politika. At sabi sa akin ng Lasal, teach mind, that's heart and that for lives. At sana nakapagsilbi sa bayan dahil sabi sa atin ng UP, serve the people. O sige, kitang-kita na ulit tayo next week. Kung hindi Sabado ay Linggo, isa sa isa na ng edisyon ng Usapan Politika. Meanwhile, please follow Punto de Vista. Huwag niyo pong kalimutan na kung baybayin din ako sa Punto de Vista. Sa PTV4, kung wala po kayong live TV, ay mapapanood yun sa video streaming. Video stream lang ng PTV4 live. Mga alas 7:15 po ang labas ng aking segment na Punto de Vista. Maikligan po yun. At yung mga past episodes po na ina-upload ko rin sa Facebook account ko at ina-upload ko rin dito sa YouTube account. Although sabay-sabay kong ina-upload kasi pag-Sabado yung 5 episodes araw-araw. Sige po. Ganyan na lamang po. Ingat po tayo lagi. Kita-kita ng tayo next week. Ingay po tayo. Lagi kong sinasabi, yung pinamimahal, mo lang sa magandang umaga po sa ating lahat. Magandang hapon, magandang gabi kung kahit saan man kayo naroon sa mundong ito. Bye for now.